Andito na naman ang inyong chururot na maghahatid sa inyo ng isang travel bag at dadalhin ko kayo sa Whitsundays kasama ng aking mga sisterette at papasyalan namin ang Hamilton Islands at Whitehaven Beach. Hi everyone, boarding for Virgin Australia flight VA51 to Brisbane will begin shortly and close 10 minutes before departure. For your safety and comfort, all carry-on bags must not exceed 7 kilograms, and once aboard, please place all smaller bags on. Ayan, ang tita nyo. Ay! At kalalapag lang namin dito sa airport ng Whitsundays at ayan ang aking mga sisterette at parang pagoda na. Ito, kukunan ko ng 360 views itong airport kasi alam mo naman ang aking mga kadiputan nation magdedemand na naman sila ng views. At ito din yung labas ng airport na may mga cabs na nag-aantay sa inyo dyan. Pagkaalis namin ng airport, ayan, bumiyahe na kami papunta sa aming hotel. At maraming salamat sa aming driver na si Daniel na siyang aming tour guide sa araw na ito kasi hindi naman kami familiar sa place kasi nga first time naming sumama dito sa place na itis na pinagyayabang nila na maganda daw yung Hamilton Islands at yung Whitehaven Beach. At kung napansin nyo guys, na parang ang mga dinadaanan namin ay parang namamasyal ka lang sa Pangasinan papuntang Baguio baga. Nawala rin pinagkaiba sa Pilipinas dahil napapaligiran din o di kaya ang mga madadaanan mo ay puro mga kahoy-kahoy rin. Eh syempre ba naman ano din ang pinagkaiba ng Australia sa Pilipinas kasi tropical country din. O ayan, madaanan mo na yung McDonald's. Talagang ito talagang si Ray Kroc. Sikat na sikat talaga kahit saan meron siya. Finally, nakarating na rin kami dito sa aming hotel. O diba, ang ganda-ganda ng place at ang views niya. Para ka lang nasa Hollywood. Eme. Pangmayaman ang nakaano dito, naka-check-in. Eh alam mo naman kami, feeling social. At hayan ang tita mo, talagang hindi siya papayag na hindi niya makunan ang views. Ang ganda-ganda, diba? At ang bongga ng background ng mga sisterette ko. Napanay na ang post nila para naman daw hindi namin makalimutan ang aming mga memories dito. Ano ba ito? Asan ba kami? Nasa Port Bonifacio ba kami? No. Andito kami ngayon sa Whitsundays. Ito daw ang famous na lugar na parang Boracay baga. OMG, kahit tirik na tirik yung araw, may dalawang foreigner na nagkayaking dyan. By the way guys, dito nga kami nag-check-in sa Marina Shores, Arley Beach, Whitsundays. At ang mga tita at tito nyo, ayan, excited at nagyaya na ikutin daw namin ang palibot ng hotel na ito. Kasi nga naman, alam namin na yung hotel na ito ay malapit lang daw sa Shengli Beach at Marina Corals. Ayan ang mga tita nyo. Ay, feeling turista talaga. At ayan ang view sa likuran ng hotel. O, diba? Super ganda talaga niya. At ayan, malapit lang siya sa beach. Oy, may naalala kayo, yan yung island na pinag-aagawan ng China at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Eme! Nagpark muna kami ng aming sasakyan dyan kasi ang tito at tita nyo, ayan, nagyaya na naman at sabi sa akin, Dong, halika, maglakad-lakad muna tayo at ating i-explore
ang plaza ng Whitsundays na ito. Okay, sige. Tapos habang naglalakad kami, ayan yung views na inyong matatanaw dito sa plaza ng Whitsundays. At ayan yung mga foreigner, naglalakad din sila dyan. Kung papansinin nyo guys, parang meron din siyang similarity actually sa Boracay. So ayan ang tita nyo. Palingon-lingon siya dyan kasi hinahanap niya yung restaurant ni Ray Kroc kasi Tom Jones na. Tapos sabi ng ate ko, Dong, napansin mo ba? Ang alin? Yung mga souvenir shop dito. Mura kaya siya? Nako, Sister Red, for sure. Sinasabi ko sa'yo, mahal dito. $1 ang presyo niyan. Ano ka ba? $1 naman talaga ang ginagastos natin dito. Ikaw talaga, what I mean is, triple ang presyo niyan. Paano ba naman? Andito tayo sa syudad at plaza ng Whitsundays. Hello, welcome. Whitsundays. Whitsundays. Oh, di ba may fans pa ako, Yuli? Yuli, may fans pa ako. Ito na nga, nagpatuloy na kami sa aming paglalakad kasi hinahanap nga namin kung nasaan yung restaurant ni Ray Kroc. At haya na tanaw na namin ang kanyang logo. Tapos sabi sa amin na aking kapatid kong pasyonista, hala, bilisan nyo na, dahil Tom Jones na kami. At syempre for sure, baka mahaba ang pila doon sa counter nila. Ang kinukunan ko ng 360 views ang roundabout na ito ay bigla akong tinawag ng aking sisterette. Sabi niya, Dong, halika, kunan mo ng video coverage doon. Oh, napansin mo ba? Para nasa Baguio ka lang at yung mga bahay andoon sa itaas ng bundok. Sabi ko, oo nga kahit saan talaga may similarity talaga ang mga places dito. Tapos sabi ko, hala, let's go at pupunta na tayo sa ating hotel. Nakarating na nga kami dito sa aming hotel. At yung hotel na ito, ayan, may swimming pool na kung gusto naming maligo, pwede kami magbabad-babad dyan. At ito naman yung entrance o hallway papasok sa aming hotel. At ayan ang tita nyo. Ay, pangiti-ngiti siya dyan habang naglalakad. Kasi naman, super happy siya sa ambience ng hotel na itesh. Hindi kasi ito kagaya doon sa Melbourne na aming chinek-in last year na medyo may kasikipan siya. So, ayan yung aming room number 213. Tapos pagbungad mo, ayan na yung hallway papunta dito sa aming dining area. So, ayan ang aming dining area. Ayan ang sisterette ko. At tumatanaw na siya dun sa veranda. Feeling niya, gusto niya nang lumabas doon at mag-check-check kung ano bang view sa labas. Heto, yung hotel na ito, may kasama din siyang kitchen na kung gusto mong magluto, pwede. At ayan ang tita nyo, binuksan na kagad yung ref at sinicheck niya kung may laman pa bang naiwan ng previous guest dito. May lang naman. Habang kinukunan ko ng video coverage itong kitchen namin, ay napaisip-isip ako na kailangan talaga naming magluto dito kasi 3 nights nga ang stay namin sa hotel na ito para makatipid. At ayan ang aking kapatid na pasyonista at magpapainit daw siya ng tubig. Ito yung CR malapit sa aming kwarto at dyan kami gagamit ng CR namin. At ito naman, dadalhin ko kayo doon sa unang kwarto kung saan ito ang napili ng aking kapatid na pasyonista at na kanyang juwawits. Ayan nakalafag na ang kanilang mga gamit dyan. At ayan naman ang kanilang kubeta. Diba mayroon pa silang jacuzzi dyan. At ang laki ng CR nila Kaya yan talaga ang pinili ng kapatid kong pasyonista. At kaya naman dito naman kami matutulog ng aking sisterette na si Ate Yuli. Ito naman ang aming room. Ayan, ang kapatid kong pasyonista, nagpapainit siya ng tubig niya dyan kasi gusto niyang uminom ng hot tea. So, kinukunan ko na itong video coverage ang aming terrace
para makita naman ng aking mga Kadiputan Nation ang views nito. Kasi magkukomplain na naman sila kapag hindi ko kinuna ng 360 views ang harapan ng aming hotel. Ayan siya guys, oh. Di ba ang ganda-ganda? Super ganda talaga. At ito na naman ang mga sisterette ko. Nagaya na naman na mag-walkathon daw kami sa gilid ng beach para daw malaglag naman daw ang kinain namin bago lumubog ang araw. So habang naglalakad ang ate ko dyan na si Ate Yuli, sabi niya, Dong, utang na loob, wag mong kukunan ng aking paa kasi baka makita nila ang aking mga varicose dyan. Naluka naman ako dito sa ate ko. Very concerned talaga siya sa video coverage niya. Sabi ko, ano ka ba? Okay lang yan. Total, may asawa ka na naman. Wala na rin magkagusto sa'yo. Eme. At ayan naman ang tita niyo. Feeling niya na mamasyal lang isa sa Luneta habang naglalakad-lakad siya. Oy, may na-miss siya. Siyempre, na-miss ko din si Mogi. O paano guys, puputulin ko muna saglit ang video vlog na ito. Nabitin ba kayo? O syempre naman, ako nga nabitin din. Abangan ng next episode nito.